Yun guys, welcome sa part 3 ng video natin or part 4. So dito, configuration na tayo guys. So ang gagawin natin dito ay bibigyan na natin ng connection or pagkikitain na natin peer to peer or magkita na sa same network yung dalawang PC, yung client at saka yung server PC natin. So dito naka-focus nga ako, sabi ko nga naka-focus muna ako dito kay client PC. Wala akong ibang gagawin kundi si client PC at una kong ginawa dito is sinearch ko yung services. So si services muna yung una nating i-config dito. So ayan, ano ba yung mga services? Yung apat, yung UPnP. Click nyo yung UPnP, dapat mga naka-automatic yan. Alam naman na natin kung paano yun, di ba? Then yung SSDP, kailangan nakaset na rin yun ng automatic. Hanapin nyo lang siya dyan. And SSDP, and then set as automatic. And then yung dalawang function. So sabi nyo lang yung dalawang function, click nyo lang yung F, and then another function. Dapat mga naka-automatic yan. Saka yung TCP. So ito yung last. So yan. Yung TCP, set ko lang din ang automatic yan. Then after that, pwede ko nang i-close yan. Wala na akong gagawin dyan. So ano yung next natin gagawin? So network sharing na po tayo. Sa network sharing, i-on lang natin lahat ng mga discoveries. Turn on natin yan. Sa public, dapat naka-turn on yan. Then yung sa guest and public, turn on lang natin. And then yung all networks, click mo lang yung turn on, then yung password, i-off lang natin siya. Then save changes, at saka pwede mo na siyang i-X. Ngayon, click nyo yung run. Punta kayo sa run or yung Windows R. And then type nyo yung gpedit.msc. Then punta kayo ngayon sa computer configurations. Drop down nun. Tapos sa computer configuration, punta kayo ng administrative and then network. Tapos click nyo lang yung LAN workstation. Then sa pangatlo, yung enable, click nyo lang yon and then click nyo yung enable, then apply okay. Then okay na tayo doon. So yun yung pinaka first step na ginawa ko. Services, and then network sharing, tapos GP edit, then okay na ako doon. Then pupunta ako sa network, check ko kung nandun na siya. Nakita natin dito is naka-default pa yung name. Punta ka ngayon ng system sa control panel, sa run. Then after nyan, change na natin yung PC name natin. So ano yung PC name na ilalagay natin dito? Ang lalagay ko is client PC, as recognized as a client PC siya. Then after nito, magre-restart na yung aking client PC. So ito na yung pinaka key point ko na alam ko na tapos na ako kay client PC. So although dun sa school, ginagawa natin dito tayo nagko-config ng para sa router at hindi nga natin na siya maitatakil dito dahil virtual box lang yung ginagamit natin. So once na nakalaman ko na na-restart ko na yung PC ko, dito alam ko na tapos na ako sa kanya. Ang gagawin ko na lang is magpo-proceed na ako sa aking server PC para naman gawin din yung same procedure nun. Pero this time ngayon, ilalagin mo muna yung client PC mo. Kailangan i-turn on mo muna siya para ma-check natin yung pagkaka-connect nga nila doon sa network. So dito, check muna natin kung napalitan na yung pangalan ng PC sa about. So ayan, napalitan na siya ng client PC. Supposed to be dapat pagka nagpunta tayo ng network, makita natin is client PC na yung naka-name doon.